At ngayon, alamin natin ang iba pang update at assistance sa mga kababayan nating apektado ng malakas na lindol sa Davao, kasama ang Office of Civil Defense, Davao Regional Directors, Ednar Dayanghirang. RD Ednar, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at ito po ang pwede kong report sa Davao Region. The highest intensity that was felt after the magnitude 7.8 of Soxargen in Davao Region is intensity 6 sa Lupon, Davao Oriental po. Then sa city of Mati, intensity 5. Then sa Boston, and intensity 4 din. Sa Tarragona, intensity 3 sa Baganga. So, intensity 7 sa Davao Occidental naman po was recorded sa machines natin doon. Then sa 5 nga dito sa Davao. Affected population, Davao del Sur, 28 families, 144 individuals in Barangay Siniwalan, Digo City. Due to the, mukhang nagpanik ito due to the tsunami warning. Sa Davao Occidental po, we estimated 139 families or 1,300 individuals ang affected population. Then casualties, we have 1 dead in Davao Occidental sa municipality of Sarangani that was previously reported as injured. Then also subject for validation, another one in the another barangay of Balot Island, 1 dead and 5 injured. Then meron tayong damaged mosque, no, ng Muslim mosque, Barangay Conel, Balot Island. Then of course that the whole province of Davao Occidental suffered power interruption. Sa infrastructure, other infrastructure damages, sa Matanao, Davao del Sur, of course the old unused building, nag-collapse po ito. Unused ito dahil sa 2019 earthquake, if you remember that, no? Then Gaisano Marketplace, nagkakaroon din ng infrastructure damage. Mabini Elementary School in Davao City and Vivaldi Condominium also in Davao City have reported damages. But subject to assessment by our engineering experts sa lugar na yan. Sa Davao Occidental, also, on Honda Commercial Building, totally damaged at Municipality of Santa Maria. Then Philippine Statistics Authority in Davao Occidental as well. So far, yun po ang reported damages, and we increased the red alert level para yung response clusters ng RDRMC 11 are on board with us for any eventuality. Also, we were advised to be ready for augmentation to help Region 12. No, we have volunteer organizations that signified their interest or intention to help Region 12, like the Apex Mining, as well as yung mga dog sniffing, yung mga aso natin na pwede magtulong kung maghanap ng mga injured people. But so far, walang confirmed request from Region 12. Okay. RD, yung nabanggit mo kanina tsunami warning, kung saan inilabas na rin po ng VIVOX yung kanilang abiso. Sa panig po ng OCD, ano-ano po yung mga agad na hakbang na inyong isinagawa? Kasama po yung mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung kaligtasan ng mga residente, partikular po yung mga nasa coastal communities. Okay, ang tsunami warning is only affects the municipality of Sarangani in Davao Occidental. However, we communicated to all coastal municipalities kasi nga kahit hindi man tsunami, kahit na storm surge lang ang darating, maka-impact rin sa mga kabayan at sa mga small boats. So we advise them to keep assured na hindi na lang muna maglayag, no, sa maghahanap buhay, mag-fishing dahil nga sa effect ng lindol. Hindi lang tsunami, but of course yung storm surge, delikado din yun. So we just concluded our Zoom meeting also with all the local disaster officers natin, municipal at provincial disaster officers for coordination, and we requested for the report ng lahat ng municipalities and the provinces at least this afternoon. So, yun lang po. RD Ednar, kanina you've mentioned mga
more than 1,000 individuals affected by the 7.8 magnitude na lindol, and also there's this panawagan ng paglikas in relation to tsunami warning. Ilan po ngayon ang nasa evacuation centers, and if in case, kumusta po yung sitwasyon doon? Yung mga evacuation center na facility mismo? Yes, yung na-report ko sa Davao Occidental, sa Balut Island, Barangay Mabila, lahat po yun nasa evacuation center, 1,309 individuals. Nakausap ko po yung mayor, si Mayor Arce, at pina-evacuate po niya lahat, pati yung mga bangka ay pinalagay sa higher elevation just to be sure na kung may darating na tsunami, they will all be safe. So, nakiusap lang si Mayor sa akin to send experts sa lugar niya by air kasi nasira nga yung port, no, yung port nila sa municipality nasira. So we're now organizing a team of persons that can help them manage the impact of the earthquake sa municipality of Sarangani, Davao Occidental. Apo, RD, ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa ngayon? Ito po ba, sapat po ba ang mga nakapreposition natin na relief goods, pati na rin po ang mga emergency resources? Yeah, ang DSWD natin is already on board dun sa municipality of Sarangani, and we are now awaiting request from the local officials kung kailangan pa ng-augmentation. Tumatawag nga kanina, but I am nasa interview ako, yung Vice Governor ng Davao Occidental. But he chatted that please help us. So after this, I will call her to determine exactly anong kinakailangan nila. So on board tayo, 24/7 itong ating operation center, just in case our partner local government agencies needs assistance. RD, bukod po sa tsunami threat, ano po ang mga paalala ng OCD sa mga residente habang nagpapatuloy ang monitoring operations sakaling makaranas pa ng malalakas na aftershocks? At tanungin na rin namin, RD, yung mga alagang hayop ng ating mga kababayan na kanilang kabuhayan, may mga inilaang pa tayong lugar para doon sila ilikas sakali man ay huwag naman sana lumala yung tsunami. Well, we are fortunate that yung aftershocks na receive namin kanina, mahihina na, no? Yung mas malakas lang talaga yung umpisa. So pag aftershocks wala na. So ang ating advice lang sa mga lahat ng households dito sa Davao region is to be continuously to be alert, makinig at manood ng mga reports ng ating agencies of government, local and national, para ma-aware tayo kung ano pa man ang mga impact ng earthquake na ito. And of course, we are awaiting, antayin natin yung report ng engineering sa mga schools and public structures kung meron bang mga buildings na kinakailangan hindi na i-occupy. So I think everything is on board na ang ating mga LGUs. We'll just await their final reports. Alright, maraming salamat po sa inyong update at sa inyong oras. At ingat po kayo dyan, Office of Civil Defense, Davao Region, Regional Director Ednar Dayanghirang.